Guys, magandang umaga sa inyo and alas 8 na dito. Kakaalis lang ni Yuhan. Tapos sumabay ako kay Yuhan dahil namili ako. Dito napunta yung 2,000 ko ang aga. Pero okay lang kasi ito yung talagang mga target ko bilhin ngayong araw na ito. Bumili ako isang tray na itlog. 440 ito. Natatawa pa ako kay Didi kasi bumili ako sa kanya ng masala doon. Sabi ko, bakit wala kang wala kang mga paninda na yung laman ng tindahan mo, wala na. Napurdoy siguro na si Didi. Masyado kasi si Didi, yung pag may binili ka sa kabila, may sasabihin siya katulad nito, nakita na naman yung itlog na binili ko dun sa kabila kasi wala man siyang itlog. Kaya yan, dyan nag-start yung pag-uusap namin na sabi ko, bakit hindi ka na nagbibinta ng itlog? Saan na yung mga itlog mo? Sabi niya, walang pera daw kasi lahat daw naubos bayad sa loan. Sabi ko, ang dami mo yung parang bank na yung bank book na yun, parang bank book yung hitsura kasi guys. Sa Co-op yun, yung parang savings nila na iba-iba ang pumupunta, tapos nagbibigay ka ng pera, yung iba naman magre-remit, punta. Mas okay siguro no, napunta na lang sila sa bangko. Diretso ha, sa akin lang ha. Sa kanila, yan yung parang savings nila na araw-araw nagbibigay sila dyan ng pera. So, tapos ililista dyan, yung ganun ba? Ang dami niyang sa Tupperware. Sabi ko, yan, di ba? Yung sabi mo sa akin, savings yan. Sabi niya, oo. So, sabi ko, anong sinasabi mo na wala kang pera? Kasi, tingnan mo yung loob ng tindahan mo, wala nang laman. Parang ako yung matatakot kay Didi ba? Kasi, wala nang laman yung tindahan niya. Sabi ko, araw-araw ka naman nagbibenta, saan na napunta yung profit mo. Problema nga dahil marami kami babayaran. Yung ganun ba guys? Tapos sabi niya sa nabili kong itlog, ang liliit daw. Tama lang naman yun. Alam niyo naman si Didi, masyado talaga yan. Yung si Didi sa hindi nakakalam, ito yung yung tindahan na. Pag dumadaan ko, nagsasabi ako Didi. Tapos bumili ako ng Pinogric seeds. Ayan, bumili ako maliit na honey kasi para sa ginger tea ko. Pero bibili ako mamaya. Dahil today, aalis nga kami ni Deepak, diba? Susunduin namin si Yuhan. So, ayan, may karota. Bumili din ako dahil gagawa ako ng egg sandwich namin ni Buwa. Ayan na, may mukay. Bibili ako, sandali, may mukay. Sandali, guys. Mukay! Mukay! Ayaw, mukay! Mukay. Guys, sandali, bili tayo ng mukay. Ayan, hindi na sumisigaw din. Bili ng bye, mukay kote. Sabi ko sa kanya, magkano yung mais mo? Kote? Alikati, same. Give me same. Esto? Esto sa? No, same sa. Pressure cooker. I-check natin. Pani, boiling. Open, i-check. Check natin. Hindi ko meron ka ba dyan? Mukay. Ayo, apne alik sipya. Pilihan mo ako. Pitong piraso. Sample ako sa kanya. Sabi niya, okay. Kasi guys, grabe, ang tigas. Yan ang binabantayan ko lagi. Naputol tuloy tayo sa akin ang vaccine. Hindi naman pwede buksan ko lahat yun. Magagalit siya sa akin. Very gloomy. Like kahapon din yung weather namin. Tingnan. Ayan yung weather namin, guys. Napaka-gloomy talaga. So, lagyan ko lang to ng lemon. Yung tini buwa.
Bigay natin kay Buwa. Ayan si Daddy. Okay guys, so balik na tayo dito. Pagpasensyahan nyo. So bumili din ako ng mixed masala powder. Ayan, 100 rupees ito. Ito naman nasa 115. Ang liit ng honey pero ang mahal. And yung fenugreek seeds. Yung methi seeds. Paratas. And then bumili na rin ako ng saging. 10 piraso. Sabi niya gawin mo ng 1 dosena. Sabi ko hindi, okay na yan. Tapos bumili ako 4 na piraso ng lutong mangga. Very ripe. Dahil gagawa ako ng abugo. Abugo sa amin sa Ilonggo again. Ice cream dito. And then bumili ako nito. Matagal-tagal rin hindi kami nakakain ng lettuce. And of course guys, dahil gusto kong kumain ng laswa ulit. Nakain talaga ako ng laswa. Bumili ako nito. Opo. At saka bumili ako ng patula. Bumili ako. Kalabasa. Ayan. Bumili ako talong dahil ang ganda ng mga talong. And syempre, ito yung uulamin namin today. Talbos ito ng kalabasa. Ayan guys, hinimay-himay ko na kagabi. Nilinisan ko na rin. Lagyan ko ito ng patatas at mixed fruits. Ayan guys, konting gisa-gisa lang ito. Kita nyo, ganun pa rin yung pagluluto. Pero dapat hindi siya masyadong durog. May okra na naman yun. Ayan, at saka dal naman yung lulutuin ito. So nakita nyo, paano lutuin yung talbos ng kalabasa. Ayan. Guys, dito na ako sa taas. Tapos na ako magluto. And wala pang alas 10:30, diba? Ang bilis. Basta maaga lang ako magising, guys. Ano? At least marami na akong nagawa. At nakapamili na ako ng gulay. So, luto na rin yung laswa ko. Ayan. Konting kanin na mainit-init. Ang bilis lang ako magluto nito. So, ayun guys. At ako ay mauna na sa kanilang kakain. Maya-maya pa yan sila kakain. Ano? Si Deepak na sa banyo. Maghigop lang ako ng sabaw. Nag-try na ako ng laswa ko. Ayan. We could run it, if we could run it back, and do you wonder? Noon, hindi ba naalala ko, nung bata pa kami, sabi lagi ng lola namin, papa ko, huwag kayo masyado kumain ng gulay sa gabi kasi baka, syempre hindi nag-aano yung ating system, yung digest system natin, baka hindi matanawan. Pero nagtataka ako guys, sa Nepal, di ba yung sag? Araw-araw yan, mga bata, okay man. Baka depende sa kulay, no? Yung long beans ba? Balatong sa Ilonggo, yun. Parang pag kumain ako ng paggabi, parang sumasakit yung tiyan ko. Hindi kaya na sa isip ko na pag mga ganyan nakakainin, kasi medyo matigas na gulay, sasakit talaga tiyan mo. Naglilinis kasi siya sa baba, so dito na lang ako. Kakaya man na kumakain ako, tapos naglilinis siya. Parang nahiya din siya mag-map-map ba? Pero gusto ko ipares sa laswa. Mga adobo, ganon, bihon. Yan, gustong-gusto ko ipares prito.